Naging matagumpay ang idinaos na military parade sa China na pinangunahan ni na Chinese President Xi Jinping at dinaluhan ni na Russian leader Vladimir Putin at North Korean dictator Kim Jong-un. Ang Chinese leader may matapang ding pahayag para sa mga bansang nahaharap sa kabi-kabilang digmaan. Ang mga naging kaganapan tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa China, kasabay ng isinagawang military parade kahapon kasama sina Chinese President Xi Jinping at North Korean dictator Kim Jong-un, muling iginit ni Russian leader Vladimir Putin na ipagpapatuloy niyang mga pag-atake sa Ukraine kung hindi magkakaroon ng kasunduan para sa kapayapaan. Ipinahayag niya ito sa isang matigas na pananalita isang araw bago magtipon sa Paris ang mga kaalyado ng Kiev upang talakayin ng mga garantiya sa seguridad. Kung saan sa nakalipas sa 24 oras, higit 500 drones ang ipinakawala ng Russia sa Kiev at nasawi ang 9 na tao. Samantala, malakas namang ipinahayag ni Xi Jinping sa nasabing event na nahaharap ngayon ng maraming bansa sa pagpili sa pagitan ng kapayapaan o digmaan, dialogo o konfrontasyon at panalo para sa lahat o panalo lamang para sa iilan. Matatandang kamakailan lang ay muling tumaas ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan dahil din sa territorial dispute. Habang sa una namang pagkakataon, kasama namang dumalo ni Kim Jong-un ang kanyang anak na si Kim Jo-ae bilang kauna-unahan nitong international and diplomatic trip para rin makaisa sa nasabing victory parade. Sa nasabing selebrasyon, makikita na laging magkakatabi ang tatlo at nag-uusap habang pumaparada sa kanilang harapan ang mga naglalakihang military equipment tulad ng military missiles, drones at weaponized robot wolf. Ang naturang military parade ay ginanap upang gunitain ay ika-80 anibersaryo ng pagkatalo ng Japan sa pagtatapos na ikalawang digmaang pandaigdig. Habang dumalo rin sa nasabing event ang nasa higit 20 world leaders kasama sina Iranian President Masoud Pezeshkian, Pakistani Prime Minister Shehbaz at ang sorpresang pagdalo ni Indonesian President Prabowo Subianto na sinabing hindi raw ito makakadalo dahil sa nagaganap na malaking kilos protesta sa kanilang bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang nagpabilib sa entablado ng America's Got Talent ang singer na si Jessica Sanchez. Bagamat very preggy ang mga awit, tila walang kahirap-hirap na bumirit sa kanyang rendition ng Ordinary. Ang performance ng ating kababayan na nagpa-wow sa audience at mga hurado ng America's Got Talent. Panoorin sa Showbiz Report na ito. Tayuan ng mga manonood at hurado sa naging performance ni Jessica Sanchez sa America's Got Talent. Sa quarterfinals ng AGT, nagpabilib ang soon-to-be mom sa kanyang rendition ng Ordinary ni Alex Warren. Kwento nga ng hurado na si Simon Cowell, ilang sandali bago magtanghal, nalaman niyang hindi ganun kaganda ang pakiramdam ni Jessica na 8 buwan ang buntis sa kanyang baby girl. Pero sa kabila niya, nagpatuloy ang singer. Pinuri nga rin ni Cowell ang anyay glow ni Jessica on stage. I call it a glow, right? Yes. A glow about you. And people are gonna really like you. I really believe, root for you. And I'm so happy after all these years, on our 20th anniversary, you've come back. Thank you. Last month, nagdiwang ang mga awit ng kanyang 30th birthday. 10 taong gulang pa lamang si Jessica Sanchez nang unang sumali sa America's Got Talent.